Po, Kaado, balikan ko lang yung issue kay Vice President Sara Duterte. Bago ko lang ipasa kay partner Admar, huli na lang mula po sa akin. Sa tingin po ninyo, ito'y yung impeachment ba ang hangganan lamang sa game plan kung meron man laban kay Vice President Sara Duterte, o ang game plan talaga ay ipaaresto sa ICC? Kung naalala po ninyo, si Miss VP Sara mismo ang nagsabi na kasama po siya doon sa listahan na ipapaaresto po sa ICC. Nagtagumpay na nga sila sa pag-surrender dito kay President dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ang nakikita ho ba ninyong game plan ay ganun din ang sasapitin kay VP Sara at sa lahat po sa ilang senador na kabilang po doon sa ipapaaresto sa ICC? Yung tanong na yan ay nagpapatunay lamang na tayo ay talagang alipin na ng mga banyaga. Dahil ang ICC is a foreign entity. Bakit tayo nagpapaalipin? Bakit natin sinurrender ang ating soberanya? Bakit natin sinurrender ang ating dating Pangulo? At ngayon, mayroong propaganda na si Sara Duterte ay sasabit pa dyan sa kaso na yan. Alam mo, nasa sinabi ni Toby Chanko ang katotohanan na in-advise niya ang Alyansa Bagoong at ating Pangulo na huwag nang ituloy yung impeachment ni Sara Duterte. Hindi ba yun naman ang una? No? Natatandaan niyo yung statement ni Bongbong Marcos na sinabi niya, yung tungkol sa that is a storm in the teacup. Ayaw niya. Alam niya. Nung siya ay tanungin ng mga reporters, he was in his lucid moment. Maliwanag ang kanyang kaisipan. It will just divide the nation, sabi niya. Magugulo lamang ang program ng gobyerno. Kaya ayaw niya. Pero bakit nagbago ang kanyang isip? At kung hindi ba nagbago ang kanyang isip, bakit hindi niya na-prevent ang kanyang asawa at si Martin Romualdez from continuing the plan? Dahil talagang wala namang magagawa ang ating Pangulo dahil si Martin Romualdez ang namumuno sa mababang kapulungan na magsusugod ng impeachment. So, sinabi na yan ni Toby Chanko. Alam mo, nagulat ako eh. Ang minensyon ni Toby Chanko ay yung impeachment ni Sara Duterte. Ano ba ang sumunod doon sa impeachment ni Sara Duterte? Nag-improve ba ang sitwasyon ng Malacanang? Nag-improve ba ang public perception? Nakuha ba ni Marcos ang momentum ng public opinion? Hindi. Bakit? Dahil sa isang hindi ma-explain na kadiliman, nagkaroon ng illegal arrest, illegal detention, at kidnapping sa extrajudicial rendition ng dating Pangulo at pinadala sa isang banyagang husgado para doon litisin. So, bakit yung impeachment ni Sara pa? In other words, nag-a-advise na si Toby Chanko as early as the impeachment pa lamang ni Sara na maghunos dili kayo dahil wala na sa inyo ang taong bayan. So, ano ang momentum? Impeachment ni Sara, kidnapping ng Pangulo, 2025 election, possible impeachment of the President. President, tandaan ninyo, noong si Erap ay ini-impeach, walang maniwala na matatanggal si Erap. Hawak ni Erap ang pera. Hawak ni Erap ang mababang kapulungan. In fact, ipinalit pa niya si Manuel Villar bilang Speaker of the House. Pero ano nangyari? Naapektuhan ba si Erap ng impeachment? Hindi, mga kabansa, kung natatandaan ninyo. Dahil naputol ang impeachment dahil doon sa envelope na hindi mabuksan. Which
in the later year was open na wala namang palang laman. So ano ang nag-impeach? Sino ang nag-impeach kay Erap? Lahat kayo mga kabansa na merong pananalig, lahat kayo mga kabansa na merong pananampalataya, isa lamang ang nag-alis kay Marcos Sr. Hindi ang taong bayan, hindi rin ang Amerikano. Isa lamang ang nag-alis kay Erap. Hindi ang taong bayan, hindi ang Amerikano. Sino? Yun ang tinatawag natin na Panginoon nating lahat. Nagkaroon ng divine intervention sa ating history. And dito sa nakikita nating pattern from the impeachment ni Sara to the kidnapping of the president to the 2025 election, pababa ng pababa ang poder ni Marcos. At he will be facing an impeachment. Matuloy man yun o hindi, sino magdidesisyon sa kasukdulan kundi ang Panginoon Diyos? Kaya kayo na nasa Malacanang, hindi ba nyo nakikita ang karma ninyo? Hindi pa ba sapat ang ginawa at sinabi ni Toby Chanco na hindi kaya? Pera naman natin yung ginagamit nila pansuhol eh. Oh. At yung suhol na yan, nakarating yan sa mga lokal. Marami rin silang mga kandidato na ipanalo. Pero sa kasukdulan, yan ang mga kandidato na wala silang hawak dahil pag wala na silang perang maibigay, wala na silang moral ascendancy. Ang question ngayon, kaya ako nilabas ang issue ng soberanya, is sino ang may hawak ng moral ascendancy ng sambayanang Pilipino ngayon? Definitely, hindi si Lisa Araneta. Alam ba ninyo yung anak anong pangalan nung si Mar Rojas? Yung anak ni Mar Rojas, natalo sa Rojas City bilang pagtakbo niya bilang mayor. Natalo ng isa lamang na local na doon. So wala nang poder ang mga Rojas Araneta. Ha? Dito sa eleksyon na ito, nakita natin, walang hawak ang mga Romualdez. Ha? Marami sila. O ayan, si Abante, natalo. Ayan, si Hani, natalo ni Yorme. Maraming example. Yung pinakamalaking example na ginagamit ko ay ang pagtagumpay ni Pambari 4 over Gwen Garcia sa Cebu. It was a landslide. Ang ginagamit kong example ay ang pagtatagumpay ni Egay Aglipay sa Cagayan, with Manuel Mamba as Vice Governor over the money that was poured in there by the Romualdezes in favor of Lara. Yang mga telltale signs na yan, kung talagang matalino silang mag-analyze, hindi dahil ikaw ay taga-UP, hindi dahil ikaw ay taga-Ateneo, hindi dahil ikaw ay nakikita dyan sa mainstream media, ay magaling ka na mag-analisa. The telltale signs of the exit of President Marcos Jr. is already in the handwriting on the wall. Nandiyan na yan. At yan ay matutupad dahil yan ay kapasyahan ng kaitaasan.